Hello mga kalonger. Long time no vlog mga kalonger. So magandang umaga po. A-update po tayo sa mga alaga natin mga kalonger. So medyo matagal-tagal din po tayo hindi nakapag-vlog sa mga African lovers natin mga kalonger. Dahil nga sa nangyari sa atin. So ngayon po mga kalonger, nandito tayo sa bahay. So ito pa rin yung kaantabay natin. Dahil kasalukuyan pa rin tayong nagpapagaling mga kalonger. So habang andito tayo, a-update po tayo sa mga alaga natin lovebirds para mapakita natin kung ano nang nangyayari dito sa aviary natin mga kalonger. So ito po, papakita natin yung mga kung ano na yung ganap dito sa aviary natin mga kalonger. So, hello mga kalongere. Papakita po natin yung pinagpapares natin kahapon. So, ito yung update natin. Kahapon pinost po natin to, renewals natin. Yung ano natin, Bayo Ewing Opa, split yellow face. So, ang pinapares natin dito mga kalonger, yung green, split yellow face, split dan. So, yung isa po natin, habang wala tayong pampares, so, ang isa natin walang dugong split dan. So, ang magiging anak nito mga kalonger, pwede silang maglabas ng yellow face, opa, kung kakarga yung post opa lang kasi yung kak natin. Pag naglabas ng opa to mga kalonger, automatic, kumarga po yung post opa niya. So, tapos, magiging possible dan pa sila mga kalonger. Dahil split dan nga yung ano natin, yung green natin. So, possible pa na maging possible dan yung magiging anak nila. Tapos, ang pinaka-aabangan natin dito mga kalonger, dahil nga split sa par blue, yung green natin. So, pwede tayong mag-project ng par blue, yellow face, opa. Possible dan follow. Yun yung pinaka-aabangan natin project dito sa bago natin pinagpapares mga kalonger. Ayan, green split dan, split yellow face, possible opa lang. Tapos yung isa, Bayo Ewing Opa, split yellow face. So, yun ang aabangan natin. Sana kumarga yung mga kalonger. Yung split parbo natin dahil nga nauuso na ngayon yung parbo yellow face. So saktong-sakto yung pinagpapares natin. So taas natin to para mas malinaw. Yan, saktong-sakto. Sana kumarga yung split parbo ng ibon natin. Matured na po yan. Nasa 10 months na yung hen natin, yung Opa Ewing, Bayo split yellow face. Tapos yung kak, saktuhan lang po yung edad ng kak. Nasa 6 months po, 6 to 7 months na yan. So, pwede na. So, nagpares na sila mga kalonger. Pinagsama ko lang kahapon. Ngayon, i-update ko kayo mga kalonger dahil nga, after kong pinagsama, hindi naman nag-away yung ibon natin. Nagpares agad. So, hopefully sana mag-breed agad dahil matured na yung hen natin. Konting kondisyon lang sa ibon natin. Tapos, kailangan natin lagyan ng nesting material. Para ma-encourage pag iba kasi po yung mayroon na nesting material, malunggay, mas madaling mag-breed yung basta nasa tamang edad po ang hen. Kasi po ito, tamang edad na po dahil 10 months na yung hen natin. So, saktong-sakto lang. 6 to 7 months na yung natin, yung kak natin. Yan po, minsan, pag kondisyon yung ibon natin, lalo na, linalagyan natin ng nesting material. Minsan mga kalonger, walang isang buwan, iitlog po, magbe-breed po yung parisan natin ganyan edad. So, depende po talaga yan. Kasama na yung kondisyon natin. Pero meron po talaga ito, lahi-lahi po to mga kalonger Meron pong ibon na lahi nila na talagang matagal umitlog, matagal mag-breed. So meron na po tayong mga nasubukan dati na ganyan. Bago ko na i-breed yung mga hen, may gitang taon. So breed ko yung mga naging anak nila
meron nagmana sa kanila mga kalonger. Meron din naman maagang nagbe-breed, pero 70% sa mga naging anak nila, nagmana po sa kanila. Late breeding. Late silang nagbe-breed. So, namamana po yan. Sa kak naman mga kalonger, sa aking experience, hindi ko ginagamitan ng kung ano-anong yung papalibog. Okay, so sili-sili dahil hindi ko ginagamitan yan. Ang paniniwala ko kasi mga kalonger, lahi-lahi din yan. Halimbawa, itong kak na to, ang tatay niya mahilig. So, sigurado, magmamana sa kanila yung mga anak nila, mga kalonger. Yan po experience ko. Kaya minsan, 4 months lang po, pag nakita ko ng bumarako sa flight, so nagagamit ko na mga kalonger. Yun nga lang, dahil minsan sobrang bata, minsan nagkakasimilya, kaya lang mga kalonger, hindi natutuloy, parang nababalot dahil nga sobrang bata pa ng 4 months para mag-breed. Sa kak po, walang problema. Sa hen, wag po kayong mag-breed ng 4 months, 5 months, hanggat maaari po yung after molting, yung makinis na po, yung bihis na yung ibon. Dapat po 7 months up. Kasi po sa meron kasing early molting stage sa 4 months, 5 months to 6 months, tapos na pong mag-molt yan So makinis na po yung ibon. So 7 months po sa hen, pwede na, pataas. Kasi po, sinet natin na 7 months, 8 to 9 months, magbe-breed na yan. So, okay na po yung age. Ayun, may nakisali pang daga. Tignan naman mga kalonger, nag-extra pa yung daga. Parang, ang kapal na mukha ng daga, mga kalonger. Wala man, hindi man lang nahiya. Dahil nga, wala kasing laman tong box na to, sigurado, daga ang naglungga dyan, mga kalonger. Lungga ng daga yan, kasi nga, kalalagay ko nga yung dalawang to. Ayan nga, tignan nyo mga kalonger. Pagmasdan nyo, pumapasok na po. Pumapasok na sila. So, ibig sabihin, paris na talaga. Paris na yung ibon natin. So, yung kak medyo nahihiya pa. Pero mamaya lang po yan, pag linagyan natin ng nesting material. So, sigurado, mag-uumpisa ng mag-nesting yung hen. Minsan, hindi pa ganong marunong magputkot, magbakbak ng malunggay. So, nandiyan na yung tutulungan natin, mga kalonger. Pwede tayong maghimay ng malunggay, sanga ng malunggay, para mas mapadali yung pag-nesting nila. Para mas mabilis nilang maayos yung pugad nila sa loob. Mas mabilis ang breeding. So, kailangan, antabay din tayo sa mga sineset nating ibon. Nakabantay din tayo, mga kalonger. So, ang nangyari sa atin kasi medyo napabayaan nga yung mga natin, yung mga alaga natin ibon, ayan. So, halos po, walang nesting material nga yan dahil nga na-aksidente tayo. Ayan, kasalukuyan mga kalonger. I-update ko kayo sa mga alaga natin, mga lovebirds. So, ito ang mga split yellow face, back-to-back mga kalonger. Ayan, puro opa na ilalabas niyan. Naglalabas yan dahil back-to-back split yellow face, split tail follow. So, ang linalabas mga kalonger, opa yellow face pag visual, possible tail follow na lang. Pag hindi naman visual, opa, possible yellow face, possible tail follow. So, yung pinakahuling anak nito, mga kalonger, nabenta na rin natin yung naglabas sila ng isang opa yellow face. So, swerte nung nakakuha, yung binenta natin, mga kalonger, yun nga, walang DNA, pero possible kak sa katako. So, nung DNA natin, mga kalonger, yun, swerte yung nakakuha, yun nga, nagkak yung ibon. Pero, ang presyo ng ibon, dun lang sa hen. So, sabi ko, pag nagkak yung mga natin, ay nagkak yung anak nito, yun nga mga kalonger, swerte. Yun nga, nagkak. So, swerte mga kalonger. Ayan, mga itlog na kayo uli Yun, yung lumang-luma pa yung dating nesting material dyan, mga kalonger. So, eto pa. O, ito, kasalukuyan mga kalonger. May pinaampun tayo sa kanila. So, ito, anak nila, original to. So, ayun ang mag-asawa itong dalawang to. So, meron silang, nakaampon
dalawa, bago tayo na-aksidente. Isang buwan na po kasi. 1 month and 3 days na sa pagka-aksidente natin. So, nung linagay ko dito yung ano pa lang mga kalonger, 1 week pa lang. So, ngayon, na chinek ko kahapon, halos palabas na. Halos pawin na po yung ano natin, yung pinaampon natin dito mga kalonger. So, yan po, kasalukuyan, yan yung update natin sa dalawang pares natin na, ayun po mga kalonger, ayan, pares na talaga, laging magkatabi. So, kasalukuyan po, yan muna yung update natin, yung dalawang pares muna. So, marami pa tayong update mga kalonger. Napakarami pa natin pag-uusapan about sa lovebird. So, simula ngayon mga kalonger, pwede na po kayong magtanong uli about sa lovebird. Yan po. Babalik natin yung question and answer portion mga kalonger. So, kasalukuyan po, yan yung muna yung update natin sa dalawang parisan natin. So, maraming salamat po mga kalonger. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share at pakipindot na rin po yung notification bell, pati na rin po yung all para updated po kayo sa mga bago natin video. So, yun lang po mga kalonger. Maraming salamat po. Keep safe and God bless.